Ang pagdating ng mga Amerikanong B-2 sa Iran sa simula ng Operasyon Epic Fury ay naging hudyat ng kamatayan para sa rehimen ng bansa. Agad na nawasak ang mga bunker, base, at lugad ng pagdulunsad ng misil. Ngayon, lumagpas pa ang Estados Unidos sa susunod na hakbang. Isa pang malakihang atake ng B-2 ang tumama sa Iran. Nawasak ng Amerika ang ilan sa pinakamadalaking natitirang target doon. Hindi inaasahang pagkawasak ito para sa Iran at marami pang susunod. Ang mga B-2 Spirit stealth bomber ng Amerika ay napatuloy sa kanilang unang pag-atake sa Iran sa pamamagitan ng paglipad ng mas malalalim na misyon sa loob ng bansa, kung saan binumba nila ang 12-12 ng ballistic missile sites na itinayo ng Iran sa ilalim ng lupa at sa mga bundok nito. Ang mga site na yon ay binobomba ng 2,000-pound penetrator bombs na sumisira sa anumang proteksyon na mayroon sila at nagbibigay ng pagkakataon para sa mga kasunod na pag-atake na nagpapahina sa kakayahan ng Iran na maglunsad ng ballistic missiles. Nasisira nito ang kakayahan ng Iran na lumaban sa US. Ang saturation strategy ng bansa na tatalakayin pa natin sa video ay nabigo kahit hindi pa nagsisimula. At lahat ng ito ay dahil sa mga B-2 at ang pagtutok nila sa tinatawag na mga missile cities ng Iran. Malalawak ang mga lungsod na ito at sentro sila ng estratehiya ng Iran. Iniulat ng El Pais noong Marso 2 na may malaking stockpile ng ballistic missile ang Iran, umabot sa 3,000 noong 2022. Malakas ito, pero may tanong pa rin sa katumpakan. Para sa US, mahalaga sa estratehiya nila sa Iran na alisin ang ballistic missile. Para magawa ito, kailangang tamaan ng US ang missile cities. Nakalibing ng malalim sa ilalim ng lupa, minsan umaabot pa sa 500 metro o higit 1,000. 600 at 40 talampakan ng lalim, ang mga lungsod na ito ay malalaking network kung saan itinatago ng Iran ang mga ballistic missile nito at ang mga pasilidad para sa paglunsad na kailangan upang paputukan ng mga kalaban nito. Pinatunayan ng Iran ang bisa ng kanilang mga missile city nang atakihin nila ang mga base ng US sa gitnang silangan pagkatapos ng Operation Epic Fury ng Amerika. Bumagal ang lawak ng pag-atake dahil ginamit ng US at B-2 bomber ang pagsira sa mga bukana ng missile city. Kaya hindi agad makalabas, makaputok, at makapagtago ang Iran ng mga launcher. Hindi masyadong gumagana ang estratehiya niyon para sa Iran. Kayang tumugon ng US at Israel sa bawat pagpapalipad ng missile sa loob lamang ng ilang minuto, gaya ng malalaman mo mamaya. Ang kinakaharap ng US sa mga missile city na kombinasyon ng pinakamalaking banta ng Iran at isa ring malaking kahinaan ng bansa. Ayon sa Wall Street Journal, ang sunod-sunod na pambobomba ng US sa mga nakatagong missile city ay tila naglalibing ng mga missile at launcher, kaya halos hindi na magamit ang mga ito. Sinubukan na raw ng Iran na paghandaan ito bago pa man magsimula ang mga pag-atake, dagdag pa ng ulat, sa pamamagitan ng pagkalat ng ilan sa kanilang mga launcher at missile sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero nawawala naman ang tunay na layunin ng mga missile city dahil dito. Nakakatawa nga, pareho rin ang masasabi tungkol sa mga B-2 na siyang bumubomba sa mga syudad na ito hanggang sa tuluyang mabura. Sa bagong seri ng pag-atake, ginagawang walang saysay ng US ang mga missile city. Ang pinakabagong mga sortie ng B-2 ng Amerika ay nagpahinto sa estratehiya ng Iran bago ito maisa katuparan. Ipinaliwanag ni Max Afterburner sa kanyang ulat tungkol sa mga bagong pag-atake ng B-2 na sinabing, ito ay purong dominasyon ng B-2 air power, mga long-range mission, stealth penetration, at precision strikes na nakapagpabawas na ng humigit kumulang 70% sa mga missile barrage ng Iran. Hindi basta-basta nang galing ang numerong yan. Ayon kay Admiral Brad Cooper ng US Central Command noong Marso 6, bumaba ng 70% ang ballistic missile launch ng Iran mula unang araw ng digmaan dahil sa mga B-2 bomber na may dalang mga bombang 2,000 libra. Nawasak ng mga bomber ang missile saturation strategy ng Iran na sentro ng kanilang doktrinang militar. May dahilan kung bakit nag-imbak ang Iran ng humigit kumulang 3,000 ballistic missile. Ang plano niya ay palaging magpalipad ng sunod-sunod na missile at drone para sirain ang kalaban, kahit sino pa ito. Ang nangyayari ngayon ay ang napakalakas na puwersa ng ganitong uri ng missile at bombang estratehiya ay ibinalik laban sa Iran. Ang B-2 ng Amerika ang naging sentro dahil napigilan nila ang ganting atake ng Iran. Gamit ng Iran ang saturation tactics, ayon kay Afterburner, para malampasan ang interceptor missiles hanggat posible. Pinapaputok ang mga interceptor mula sa mga barkong pandigma at US base sa gitnang silangan para harangin ang missile ng Iran at maiwasan ang pinsala. Mahalaga ito sa kahit anong anggulo. Pero dahil ginamit ng Amerika ang B-2 bombers, hindi makapagsagawa ng saturation ng Iran gaya ng plano.
Ibig sabihin, mas kaunting mamahaling interceptor ang nagamit dahil sa limitadong paraan ng Iran, natatalakayin pa namin kung mananatili kayo. Sabi ng Alma Research and Education Center, layunin ng Iran bago umatake ang US na mag-ipon ng 8,000 ballistic missiles. Ayon sa ulat, magdudulot ito ng kakayahang mag-saturate ng mga target na maaring magpabagsak sa mga defense system ng Israel. Bukod pa sa paggamit laban sa sinumang kalaban na magtatangkang humadlang sa landas ng Iran. Gamit ang B-2, nagpakawala ang US ng penetrator bomb na sumira sa duckprint. Ganito ang ginawa ng mga bomber. Sa loob ng 72 oras bago ika-6 ng Marso, naglunsad ang puwersa ng bomber ng Amerika ng pag-atake sa 200 target sa Iran, kabilang ang ilan malapit sa Tehran. Kasama rito ang iba pang bomber bukod sa B-2. Gayunpaman, ang mga B-2 pa rin ang naghulog ng 2,000 pound na penetrator bomb sa pinakamalalim at bantay saradong ballistic missile launcher ng Iran. Sa madaling salita, mas marami pang ginagawa ang US kaysa sa paglulunsad lang ng mga pag-atake mula sa malayo gamit ang standoff munitions. Ang kakayahan ng B-2 na maging stealth ang nagbigay daan dito para makalapit at direktang tamaan ang mga target na kailangang atakihin ng US, na naging susi sa malaking paghina ng kakayahan ng Iran sa missile na nasasaksihan natin ngayon. Ang paghina na yan ay naging posible dahil sa Blue 109. Ang 2,000 pound na penetrator na madalas nating nabanggit ang pangunahing sandata ng B-2 bomber sa ikalawang bugso ng pag-atake. At may magandang dahilan para dyan. Dahil ang Blue 109 ay nagbibigay ng sapat lang na kailangan ng US para makamit ang mga layunin nito sa Iran, habang pinapayagan ng US na magreserba ng mas malakas na banta na maaari nitong gamitin kapag dumating ang tamang panahon. Ipinaliwanag ni Degal na gawa ng Lockheed Martin ang bomba at ito ay high explosive blast. Fragmentation warhead na may steel alloy case na dinisenyo para tumagos sa matitibay na target gaya ng mga bunker ng Iran na proteksyon sa missile launcher. Hindi natin alam kung ilang ganitong bomba ang US, pero sabi ni Degal, 600 ang naibenta sa United Arab Emirates. Kung ganon ang kaso, kailangan nating ipagpalagay na mas marami pang naipon ng US ng ganitong mga bomba para sa sarili nila, na nagbibigay sa kanilang mga B-2 ng kakayahang maglunsad ng 12-12 ng bomba sa bawat atake sa isang target. Malamang na B-2 ang gumamit ng Blue 109B warhead variant, isang slimline Mark 84 na may kakayahang tumagos. May option din ang mga B-2 ng Amerika na magpakawala ng ganitong makapangyarihang bomba mula sa malayo dahil nagamit na ang warhead na ito sa GBU-31, GBU-24 at GBU-27 guided bombs noon. Kaya inilagay ng US ang isa sa pinakamaraming gamit itong sandata pagdating sa kakayahan sa pagtukoy ng target sa mga B-2 nito para sa pinakabagong serye ng mga pag-atake. Sabi ni Max Afterburner, ang mga Blue 109 sa mga GBU-31 ay kayang tumago sa lupa, bato at reinforced concrete. Karaniwan, 4 hanggang 6 na talampakan ng konkreto o mas malalim pa sa lupa bago sumabog ang delayed fuse. Pag sumabog ang delayed fuse, 500 libra ng pampasabog ang sisira sa target ng B-2 ng Amerika na nagdudulot ng malakas na shockwave na sumisira sa lahat ng madaanan. Bumagsak ang mga lagusan at nawawala ang underground bunker, pati na rin ang mga missile at launcher na nais alisin ng US sa laban. Pero teka, baka iniisip mong sinabi ko kanina na ilang missile city ng Iran ay libu-libong talampakan ang lalim sa ilalim ng lupa. Anong magagawa ng bomba na halos maliit na bahagi lang ng lalim na iyon ang naabot para mapigilan ng Iran sa paggamit ng mga syudad na ito? Magandang tanong yan. Sasagutin natin mamaya. Bago tayo magpatuloy, nanonood ka ng The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yan na ang tamang panahon para pindutin ang button para hindi ka mahuli sa mga video. Nasa 2 bagay ang susi ng tagumpay ng Blue 109. Ang mga partikular na target na tinamaan ng B-2 ng Amerika gamit ito at ang paraan ng paggamit nila ng mga bomba. Pagdating sa target, hindi hinahangad ng US na ang bomba nila ay makabaon ng sobrang lalim sa ilalim ng lupa para sirain ang isang lungsod ng mga misil. Mas mahalaga sa mga underground na lungsod na malalaking lagusan sa ilalim ng lupa ang mga pasukan at labasan. Hindi pwedeng magpalipad ng misil mula sa libu-libong talampakang lalim sa ilalim ng lupa. Kailangang ilabas ang launcher sa hayag, kahit pa magtayo ng pintuan sa bundok para may hatid ang kargamento. Iyan ang target ng US gamit ang B-2 bombers. Ginigiba nilang pasukan at labasan ng mga missile city, hindi ang mismong lungsod. Bawat pagbagsak ng bukasan ay napapaliit sa opsyon ng puwersa ng misil ng Iran.
Kaya mas nagiging delikado ang kanilang launch strategy dahil bawat pagpapalipad ay nagpapakita ng panibagong target ng US. Tungkol naman sa mga susunod, hayaan nating ipaliwanag ni Afterburner. Kung magbagsak ka ng 100 sandata sa isang lugar, siguradong magagamit ang Blue 109 para tumagos at makapinsala kahit sa pinakamahirap na target, sabi niya. Ang ibig sabihin nito ay mas malayo pang makakarating ang mga B-2 ng Amerika. Ayon sa US Air Force, kayang magdala ang B-2 ng 40,000 libra ng karga. Sa Blue 100 at Siam, umaabot ito sa 20 bomba na pwedeng ibagsak sa isang target, kahit ilang ulit na pag-atake. Ang bawat batch ay sunod-sunod at palalim, para payagan ng US na tamaan ang mga target na hindi kayang abutin ng isang bomba lang. Hindi pa kasama ang ibang bumbang kayang ihulog ng mga eroplano ng Amerika kapag nagawa na ng penetrator ang trabaho. Ang B-2 ay gumagawa ng butas. Maaring sumunod ang iba pang mga bomber para sirain ang lahat na nasa loob ng butas na yon. Sa totoo lang, dapat masaya ang Iran na Blue 109 lang ang binabagsak na yon ng US at mga B-2. Pwede pa itong lumala dahil ang US ay may mga bunker buster na mas malakas pa. Ang isa sa mga bunker bomb ay tinatawag na Massive Ordnance Penetrator. Tinatawag ding MOP, ang bunker buster na ito ay 15 beses na mas malaki kaysa BLU-109 at kayang ikarga sa B-2. Ayon sa Foundation for Defense of Democracy, nakakatusok ang MOP ng hanggang 200 talampakan at sumasabog ito ng 5,000 librang warhead kapag naabot ang target, na 10 beses mas malakas kaysa BLU-109. Tulad ng BLU-109, pwedeng magbagsak ng maraming MOP sa target para mas malalim ang tagos. Ipinunto ni Afterburner na pamilyar ng Iran sa mga makapangyarihang bombang ito matapos gamitin ng US laban sa mga pasilidad nuklear ng Iran noong taginit ng 2025. Kahit parang baliw pakinggan, parang nagbabala ng putok ang US gamit ang B-2 nito ngayon. Ang mga babalang putok ay sumisira sa missile strategy ng Iran. Mas malakas pa rin ang US at may itinatagong MOP na trump card pa ito. Tuloy tayo. Natalakay na natin ang ginawa ng mga B-2 sa bagong pag-atake, pero kaunti pa lang ang napag-uusapan tungkol sa kanilang naabot. Ang US, tuwing gumagamit ng stealth na eroplano gaya ng B-2 o F-35, ay hinuhubog na ang labanan para sa susunod nilang plano. Ginagamit ng US ang mga stealth bomber gaya ng B-2 para mapasok at sirain ang mga target na hindi kayang tamaan ng ibang bomber at fighter, kahit anong air defense ang harapin. Ang bawat pag-atake ay nagpapahina sa kakayahan ng Iran sa digmaan, na nagpapadali sa pagpasok ng hindi stealth na eroplano para sa susunod na mga atake. Ito ay isang layered na paraan para makamit ang air supremacy at nagbibigay daan sa US na diktahan kung paano kikilos ang Iran at kung ano ang magagawa nito para ipagtanggol ang sarili laban sa kanila. Walang mas malinaw dyan kundi ang nakikita natin ngayon sa Iran tungkol sa missiles. Hindi tama na sabihing tumigil na ang mga missile ng Iran, gaya ng sabi ni Afterburner. Ngayon, mas estratehiko na ang Iran sa pag-atake. Mas kaunti na lang ang pinapaputok, pero mas pinag-iisipan. Itinampok ito noong 8 ng Marso nang iulat ng Times of India ang missile strike ng Iran sa US Naval Base sa Bahrain. Ayon sa The Wall Street Journal, tinatarget ng Iran ang radar na sumusuporta sa depensa ng Amerika kamakailan. Sabi ni Afterburner, isinama na rin ng Iran sa target ang oil refinery at iba pang pasilidad. Banta pa rin ng Iran, pero dahil sa B-2, hindi na ito kasing laki ng gusto nito. Tandaan, ang bansang ito ay bumuo ng doktrinang militar na nakatuon sa missile saturation para mapuno at malampasan ang depensa ng kalaban. Kung hindi winasak ng B-2 ng Amerika at iba pang lakas ng himpapawid ang missile launch site ng Iran sa unang linggo ng digmaan, mas marami sana tayong nasaksihang missile attack mula sa Iran ngayon. Siyempre, magdudulot ito ng mas maraming tama, lalo na sa loob ng Israel na natural na target ng missile ng Iran. Sa halip, napipilitan ng Iran na maging mas maingat sa estratehiya. Kailangan nitong limitahan ang sarili sa mga hiwa-hiwalay na pag-atake, hindi lang dahil winasak ng mga B-2 bomber ang mga missile launch site nito, kundi dahil ang mga natitirang site ay nagiging target agad kapag ginamit na. Ayon kay Afterburner, mabilis na estratehiya ng Iran ang agad na pagpapalabas at pagpapaputok ng missile, saka mabilis na pagtatago ng launcher bago dumating ang ganti. Tinawag naming desperado dahil kaya ng US gumanti agad at malakas kapag nakita nilang may missile launch. Sabi ni Trump, kayang atakihin ng US o Israel ang launcher ng Iran
4 na minuto lang matapos itong magamit. Ibig sabihin, wala masyadong oras ang Iran para mailigtas ang launcher na yon. At nangangahulugan din ito na bawat isa sa kanilang missile launcher ay maaring magdulot ng pagkawala. Hindi lang ang mismong launcher, kundi pati na rin ang lugar kung saan nila inilunsad ang missile. Unti-unting nababawasan ang kakayahan ng Iran sa pagpapalipad ng missile. Lumalala ang problema dahil tinatarget na ng US ang pagpigil sa missile production ng Iran dahil mas ligtas na ang B-2 attacks kahit sa mas malalim na bahagi ng bansa. Napilitan ng Iran na ipagpaliban ang paggawa ng mas maraming missile, kaya bawat gamit nila ay nababawasan ang natitirang missile stock. Ayon sa Jewish Institute for National Security of America, noong Marso 5, nawala sa Iran ang 75% ng missile launcher, 52% ng short-range ballistic missiles, at 73% ng medium-range ballistic missiles. At nangyari pa yan bago pumutok ang balita tungkol sa pinakabagong pagpapadala ng Amerika ng B-2 bombers noong Marso 6. Makikita natin dito ang sistematikong pagwasak ng pilosopya ng digmaan. Bawat matinding atake ng B-2 ng Amerika ay higit na napapahina sa mga misil ng Iran at ginagawang mas ligtas ang iba pang US na eroplanong pandigma sa kanilang mga pag-atake. Nagiging mas estratehiko ang Iran sa kanilang mga pag-atake dahil napilitan silang gawin ito at bawat isa sa mga pag-atake niyon ay may kasamang napakalaking panganib ng ganting salakay ng Amerika. At kung pag-uusapan ng ganting salakay, sabi ni Afterburner na ang lahat ng ito ay nagre-resulta sa pagpilay ng Amerika sa makina ng ganting salakay ng Iran. Oo, tuloy pa rin ang Iran sa pagpapakawala ng mga misil. Pero mas marami sana kung hindi nasira ng B-2 at precision-penetrating bombs ang launcher at missile sites nila. Lalo pa itong lalala. Bukod sa pagtutok sa kakayahan ng Iran sa paggawa ng misil, pinalalawak din ng Amerika at Israel ang saklaw ng kanilang mga operasyon. Nakasalang na ang mga pasilidad ng langis ng Iran matapos maneutralize ang karamihan ng militan nila. Noong Marso 8, iniulat ng Al Jazeera ang malalaking sunog mula sa pag-atake sa 4 na imbakan ng langis at isang sentro ng produksyon at transfer sa Tehran at Albos. Matapos pahinain ng US ang kakayahan ng Iran sa mga misil gamit ang mga B-2, lumilipat na sila sa ikatlong yugto, kung saan tatagitin naman ang gasolina na kailangan ng Iran para mapanatiling gumagana ang kanilang makinarya ng digmaan. Muli, ito ay sistematikong pagwasak. Walang nagawa ang Iran dahil inalis ng mga B-2 ang kanilang sagot. At palaging nag-aabang sa di kalayuan ang posibilidad na may paparating pang mga B-2 na maghahatid ng kanilang eksaktong mga pag-atake sa mga pinakamahalagang target na natitira sa Iran. Habang pumapasok na sa ikalawang linggo ang digmaan sa Iran, lumabas ang balita na sa wakas ay pinayagan na ng UK ang US na gamitin ang kanilang mga base, partikular ang RAF Fairford at Diego Garcia, na ang huli ay matatagpuan sa karagatang Indian. Bakit mahalaga yon? Kasi dumating na ang mga B-1B bomber sa RAF Fairford at malaki ang posibilidad na makikita rin natin na susunod na dumarating ang mga B-2 at B-52. Dahil magagamit na ang Diego Garcia, may base na malapit sa Iran ang mga bomber para mag-refuel at mag-reload ng armas. Sa ngayon, tinamaan na ang Iran ng mga B-2 na kailangang bumiyahe ng mahigit 30 oras pabalik-balik para makarating sa kanilang destinasyon. Malapit na, mababawasan ang oras na yon kaya mas marami at mas mabilis na pag-atake ng B-2 laban sa Iran. Hindi kayang pigilan ng sirang air defenses ng Iran ang paparating na B-2 bomber at di rin makakatulong ang Air Force nila. Mas mahina na ang Air Force ng Iran kumpara sa US Air Force at ang ilang natitirang eroplano nila ay nangangganib dahil sa nag-iisang misil ng US na nagbago sa labanan sa Impapawid. Alamin kung anong misil na yon sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mag-subscribe sa The Military Show para makita pa ang iba pang balita tungkol sa Operation Epic Fury. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.